Ito na yung gabi na pinabalik kami para sa blood extraction ni Dylan para gawin ang assay test. Panoorin nyo ang part 1 ng video na to. Nandito na po ulit kami sa PCMC para sa blood extraction ni Dylan. 9:30 dumating na kami or 1 hour bago yung next na schedule ng seizure meds ni Dylan. So, ang gagawing test ay assay yung concentration ng mismong gamot. Tsaka kukuhanan din siya ng pancreatinine, tsaka yung pang-liver. Bago mag-10, nakuhanan na kami. Tatanungin kasi kung kailan yung huling inom ng gamot. Normally, dapat 2 to 3 hours yung waiting time sa mga lab results. Kaso, since hindi na nasa fever lane, kaya 1 to 2 hours lang yung waiting time. So, 10:40. time check, 10:40. So, 1 to 2 hours. So, isasagad na namin 2 hours. So, mga 12:30 namin makukuha yung result. Tulog na. Tsaka, kung tinatanong nyo kung kumusta na siya, medyo nag-subside naman yung spasm niya. Lalo na yung secretions. Tsaka yung phlegm build up. Kasi inom naman na siya ng gamot na nireseta kanina. Iniwan na ako ni Clark kasi walang signal dito kasi sa waiting area ng kuha na ng mga resulta ng mga lab test. Kami lang tao dito. Yung si Clyde daw. Ayan siya. Ayan siya. Ayan. Ayan siya. Maingay yung background, nanonood si Dylan ng Miss Rachel. So, ito na nga, hindi na nga kinaya ni Clyde, antok na rin siya, kaya natulog na. 11:00 na to ng gabi. Time check, 11:20. Mga 30 minutes na lang, baka available na yung results ng mga lab test ni Dylan. Ayan na nga, tulog na tulog silang dalawa. At ako din ay inaantok na pero pinipigilan ko lang. Hindi ko na na-videoan pero nakuha na rin ang lab results ni Dylan. Tapos pumunta na kami sa triage para ipabasa yung result at doon na nag-antay. Time check, 4:32 a.m. Nag-aantay kami tawagin ng doktor para sa reseta. Yung reseta, ang pinanggagalingan nun yung pinagawang laboratory test. 1, 2, 3, umabot ng 6 na oras yung paghihintay namin para sa reseta lang. At dahil hindi naman kami nagdala ng stroller, ay pinahiga na lang namin si Dylan sa mga upuan dahil kami lang naman ang nandyan. Naiinis na nga ako dito dahil hindi pa naman namin dala ang mga gamot ni Dylan na kailangan inumin ng maaga. Sa puntong ito, di ko na maintindihan kung may urgency ba ang mga doktor. Dahil alam naman nila nag-antibiotics ang anak ko at hindi namin dinala ang mga gamot dahil inakala nga namin ay blood extractions lang at magre-reseta agad. Kinausap ko pa ang doktor na kung aabutin ba kami ng umaga kasi kung oo ay pauuwiin ko ang asawa ko at papakuha ang mga gamot. Pero ang sabi lang ay antayin na lang daw ang doktor na magre-reseta sa amin. 5:30 na ng umaga nung makaalis kami at ang asawa ko na ang kumausap sa doktor. Nagets na siguro nila na nagagalit na ako kaya nagbigay na agad ng reseta. Dahil na siguro sa puyat, antok, pagod at pag-aalala sa anak ko na hindi makainom sa tamang oras, ay nag-emotional breakdown ako at di ko na napigilan.